I'm sure nakita niyo na yung paid political ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay isang advertisement na ang tema ay EDSA Puwera. Inedsa puwera daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. Inedsa puwera daw ang mga foreign investors, no? Sa lublob ko, no ngayon kung EDSA puwera mga foreign investors, talaga namang Pilipino ako, no? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, itong advertisement daw ay initiative ng grupong Pirma. Naalala nyo, nagkaroon ng pirma na idinimanda ni Senator Miriam Defensor Santiago at nanalo si Senator Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng pirma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni Presidente Ramos pa, marami silang mga provision na gusto baguhin. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligang batas o revision. No? So, nabaliwala yon. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung hepe ng pirma, si dating Secretary Raul Lambino. Naging secretary siya ng panahon ni Presidente Duterte dahil ang hepe po ng Cagayan Economic Zone ay isang secretary, rank of secretary. Ang sabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Pirma One, hindi kami namudmud ng pera. At ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na yun, ini-explain sa butante kung ano yung mga nais namin pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na natin ngayon para sa EDSA Puwera na tinatawag. From the horse's mouth himself, Raul Lambino na hepe ng pirma nung panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niyan. Ang tanong, sino pang nasa likod niyan? Kayo naman. Obvious naman. Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma sa iba't ibang mga distrito, sa mga barangay nila, natural, kongreso rin ang nasa likod yung political ad na yan. Kaya lang, nagtatago sila kasi nga, paano nila mai-explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi pambili ng pirma ng taong bayan. Kongreso po yan. Kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize yung people power na ang kapangyarihan ng gagaling sa taong bayan, and yet nababoy po. For sale na at ngayon, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Bukod sa binibili, bukod sa hindi galing sa People's Initiative, ayun po, ginastusan pa. Hindi natin alam kung saan galing, pero chances are, galing din po yan sa kaban ng taong bayan para po sa mga advertisement na napakamahal po niyan. Kasi alam ko po yan, dahil ako'y tumakbo ng Senado, talagang gumastos po kami dyan. Milyon-milyonis po talaga ang halaga niyang TV ad na yan. Hindi na natin mababagong kasaysayan. Nangyari pong EDSA. Pati po si dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya ay sumuporta po sa EDSA. Dahil alam naman natin talaga na hindi na nakontrol ni Marcos Sr. ang militar ng mga panahon na yon. At talagang ang nangyari dyan ay kudeta. Dahil kudeta na sinuportahan ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng people power dahil kung hindi naman pinaligiran ng taong bayan ang mga kasundaluhan sa EDSA, edi binomba na sila ni Fabian Ber. Pero wag na po natin baguhin ng kasaysayan, ha? Talaga naman pong suportado ng taong bayan nung nangyari at ang paniwala ko nga, kaya nga po itong si PBBM ay humingi muli ng mandato, para nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya at sana nga magawa niya yan. Pero hindi niya magagawa yan sa mga nangyayari ngayon. Kinakailangan tapat na panunungkulan at saka kinakailangan ang addressin natin yung problema ng taong bayan, hindi charter change. Kaya ngayon, ang mungkahi ko sa aking kinampanya para maging presidente ng PBBM, please lang, please rein in your cousin. Tigil na yan pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Rein in your cousin. Kung hindi mananalo as presidente, okay lang po yan. Manatili bilang congressman. O di naman kaya lumaban sa public opinion at ipakita niya kung bakit mas tama at mayroon siyang mas kakayahan para maging pangulo at wag na nating paglaruan pa ang ating saligang batas.